Magandang umaga po sa inyo po lahat. Parang mahina, parang hindi po kayo nakakain ha. Magandang umaga ulit sa ating po lahat, no? So, tayo po ay mabalat na tayo po binigyan po ng Panginoon ng pagkakataon ng umaga. Alam nyo, habang po kinakanta po natin kanina yung Great is Thy Faithfulness, ay habang kinakanta po natin, tumatayo po yung aming po palahibo. Sabi mo bakit mga kapatid? Sa bawat araw ng ating pong nakikita, no? Sa bawat araw na dinaragdan ng ating pong Panginoon, sa ating pong buhay, mga kapatid, masasabi po natin na awa lang ng Panginoon kung bakit po tayo ay dito pa sa mundo nito. Ano ba mo? Kita niyo po ang bansa po ng Japan ay hindi po natin expected na gano'n po ang mangyari sa kanila na atindi ng kalamidad. No? Habang pinapanood po natin ang pangyayari po sa Japan ay atin pong nakikita na parang kinikita-kita po natin na ang ating pong Panginoon po ay malapit na talaga dumating. No? Dahil ang bakit ang tindi po ng mga kalamidad sa ngayon, imagine 8.9 na magnitude. So, imagine po natin kung nandito po yan nangyari po sa atin ay halos, siguro po, ang Japan po ay very sophisticated country po yan, compare sa atin po sa bansa po natin sa Pilipinas. Ngunit ang kanila pong bansa ay hindi po nakaligtas sa ganun katindi na intensity ng earthquake. No? Nakikita po natin kung dito po yan mangyari po sa atin mga kapatid, ay siguro po, napakarami din po ang mangyayari po ng mga tayo po sa atin. No? So tayo po ay nagpapasalamat po sa Panginoon mga kapatid sapagkat sa araw-araw po na natin pong buhay, ang awa po ng Panginoon, ang faithfulness po ng Panginoon sa ating pong buhay ay dyan po lagi sa atin. No? Dapat po tayo na magpasalamat. Kahit anong bigat ng ating pong problema, still ang Panginoon po, alam po natin, faithful po siya sa kanya pong mga sa atin po na kanya pong mga binigay. So magandang umaga po sa ating pong lahat at tayo po ay ngayong umaga wala po yung ating pong pastor, no? At bago po umalis yung ating pong pastor nung nakarang araw ay ako po yung kanyang sinabihan na Brad, sabi niya, ikaw po ang mag-ready ka dahil ako po yung pupunta doon sa Banawin, no? So ako po ay natutuwa sa mga bagay na atin pong nakikita dahil hindi man po tayo, magamat hindi po ako magaling na magturo dahil no doubt ang ating po pastor po dito ay talagang magaling na preachers at saka pastor po natin, no? Ngunit ako'y lumos na natutuwa sapagkat magamat ganito lang po yung ating pong nalalaman tungkol po sa salita ng Panginoon, still ay binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na gamitin sa kanya pong ubasan, no? So isang pribilehiyo po yan, alam nyo, hindi po lahat na tao ay binibigyan ng Panginoon na makapagtayo at makapag-share ng kanyang pong salita. No? Ilan lang pong tao na yun. Sabi ko nga, ako po'y mapalapin dahil nagagamit din po ako dito sa ating pong gamay. Kahit medyo hindi po tayo lubos na magaling, bagkus yung mga ginamit po noon ng ating pong Panginoon ay hindi rin magagaling na tao. No? Kaya sinasabi ko rin sa sarili ko, isang pribilehiyo din ito na binigay po ng Diyos sa atin. No? Lalo na sa akin. Hindi po lahat ng tao, tandaan po natin, hindi po lahat ng tao ay binigyan po ng pagkakataon, no? Ng Panginoon na makapag-share o makapagkagaya po nito na tayo po nito at makapag-panaral ng kanyang pong salita. Okay? So, kagaya po ng sinabi po na Apostol Paul doon sa kanyang pong sinulat sa Galatians chapter 6 verse 8 at 10 po. Sabi po ba ni Apostle Paul doon sa taga-Galatians sa chapter 6 verse 8 and 10, sabi niya, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-ani ng kasiraan. Datapwat, ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-ani ng buhay na walang hanggan. At doon sa verse 9, sabi po ni Apostle Paul, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo maghihinagod. In verse 3, sabi niya, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon ay magsisagawa tayo ng mabuti sa lahat at lalo-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ay ibig sabihin, samantalahin po natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Dahil alam po natin, ang sabi po doon sa verse 9 ay balang araw,
kung ano yung ang ating pong itinanim po dito, ayun din po ang ating pong anihin doon. Ibig sabihin, kung tayo po ay masigasig na nagtatrabaho po dito sa lupa, pagdating ng araw, i-reward po tayo, bibigyan po tayo ng reward ng Panginoon doon sa akin. So, hindi po mawala ng kapuluhan ng ating pong mga paghihirap po dito. Ang ating pong pagsisikap, kung paano po tayo makapaglingkod sa Diyos ng maayos sa paglilingkod, hindi po yan mawala ng kapuluhan. Sapagkat, walang araw, bibigyan po tayo ng reward ng Panginoon doon sa langit. Amen? Sino ba gusto ng reward po dito? Alam po lahat, ay gusto po ng reward. No? Alam ko po, ako po walang may bibigay sa inyo na pwede masasabi po natin dahil sa akin po ngayon kalagitan ay alam ko napakarami po problema po tayo pagdating sa piskal, no? Sa pangailangan. Wala po ako may bibigay sa inyo na makagaan doon sa inyo pong pangailangan piskal, no? O kagaya ng pera. Pero dito po sa pamagitan po ng ating po pag-aaral ng kanyang pong salita, sa pamagitan po ng pag-share po sa inyo ng salita ng Diyos ngayong umaga, I believe, no, na kahit kunti lang naman ay makapagbigay po ako, makapagkambag po ako, at makapag-encourage po ako sa inyong pangailangan, sa inyong pong pangailangan spiritual. Okay. So, ngayong umaga, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos, at ang ating pong pag-aralan ngayong umaga ay ating pong kukunin doon sa aklat ng Exodus. Exodus chapter 3 verse 1 and 15. Nakita niyo na po? Atin pong basahin na salitan. Ako bang muna at kayo po lang sa number 2, no? At hanggang 15 po tayo. Okay? So, ang sabi po dito sa Exodus chapter 3 verse 1, Now Moses gave the flock of Jethro, his father-in-law, the praise of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. Kaningan po natin ang pagbabasa, no? Sabay-sabay po tayo. In verse 3, at kayo po sa verse 4 mamaya, ang sabi po dito, And Moses said, I will not turn aside and see this great sight, why the house is not burned. And when the Lord saw the great sight to see, that Lord came out and reached the house, and said to Moses, Amen. Medyo malakas na tayo sa verse 5. And he said, Draw not nigh either foot of thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. And the Lord said, I have surely seen the afflictions of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reasons of their taskmaster, for I know their sorrows. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppressions wherewith the Egyptians oppressed them. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your father hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said, last verse, and God said, moreover unto Moses, Thou shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac,
and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Tayo po natin manalangin. Ama namin Diyos na nakila sa lahat, salamat po Lord sa mga ganito na kami po Panginoon ay yung pong binayaan ng pagkataon upang kayo po yamin sambahin sa Espiritong Kagubali. Lord, nandito po kaming lahat, nandito po mga lahat. Alam niyo po Lord, ang namin po mga pangangailangan sa mga ganito. Ngunit Panginoon, alam po namin na po wala po kayo sa amin pong mabuhay, Panginoon, ay wala po kami magagawa. Salamat po Lord sa kung sa linggo. Kami po Panginoon ay kami po iyong pinagbayan at ingatan po Panginoon. Salamat po Lord sa mga provision na iyong binigay. Salamat po Lord sa iyong faithfulness po sa amin po Panginoon. Kami po Panginoon ay nilayo po sa mga piligro ng aming buhay po Panginoon. Salamat po Lord sa mga mahal namin sa buhay na Panginoon na minsan pa ay bibigay ng comfort sa amin po Panginoon kapag kami po Panginoon ay nanghihina. Salamat sa mga kapatiran sa loob ng Iglesia po Panginoon ay bibigay sa amin po Panginoon. Nagbigay sa amin ng encouragement po Panginoon. Salamat po Lord sa mga pastor na iyong bibigay. Ingatan niyo po kami lahat. Ingatan niyo po ngayong pastor doon sa Manawi po Panginoon at ang gawain din po sa bansa. At maging sa amin po kalagitnaan ngayong umaga po Panginoon ay dalangin namin na ikaw po ang siya mabigyan po ng glory sa umaga nito. Lord, itago niyo po ako sa iyong pumikuran ang sana po Panginoon. Ikaw po lang ang siya mabigyan ng kalbatian sa umaga. Salamat po Lord. Bigyan niyo po ako ng sapat na talino po Panginoon at lakas pagdating ng ikong ang mensahe na mayroon po problema na dyan sa umaga. Salamat po Lord at tagumpay na ngayon pong gawain kaya itong nabilin sa inyo. Ito po ang aking samantalayan pasalamat sa pangalan ng aming pong Panginoon si Kristo Jesus. Amen. Okay. So, salamat dahil dito tayo napulog sa pagbabasa, no? Ganito po yung ating pong trabaho yung pagbigay ng glory po sa Panginoon. No, alam nyo, sa isang linggo, isang beses na po yata tayo magpabukas natin po mga Biblia, no? Right? So, ngayong umaga, sulitin po natin ang pagbukas natin po mga Biblia, no? At nawa ay makita po natin ang leading po ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan ngayong umaga. So, dito po sa ating pong binasa ngayong umaga, ang pamagat po ng ating pong mensahe, mga kapatid, ay God's call and enabling, no? God's call and enabling. Ano ibig sabihin po nito mga kapatid? Ang Diyos ang nagtawag sa atin at ang Diyos din ang magbibigay ng kakayanan sa atin. God's call and enabling. The word enabling came from the root words enable. It means to furnish with power. No? Ibigyan po tayo ng lakas. Sa totoo lang, ang kalakasan po natin ay hindi po natin taglay. Hindi po sa atin. No? Kaya po nandito po tayo dahil una-una, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lakas. Tinawag po tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Of course, nandun din ang kanyang sumisinte na provision para ang kanyang pong gawain ay masustain sa pamagitan po ng ating pong makalakasan. Ang kalakasan po natin hindi po sa atin. No? Ito pong ibig sabihin po dito. Tinawag po tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Kasabay ng pagtawag ng Diyos sa atin, tayo po ay binigyan niya ng kakayanan. Nagampanan para pa tayo po ay maging matagumpay sa lahat po ng mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. Okay? So, dito po ang scenario natin po makikita sa Exodus chapter 3 verse 1 to 9. Kung atin pong makikita po dito sa ating pong Biblia ngayong umaga, no? Sa ating pong binasa, atin po dito makikita na ang Diyos po ay nagpakita dito kay Moses sa pamagitan po ng naglalagablab na apoy, no? Burning bush. Nung si Moses po ay nasa Mount Horeb. So, sino po ba dito ang nakakalam sa other name ng Horeb, Mount Horeb? Diba? Tinawag din po na Mount Sinai. Mount Sinai, no? So, dito po, sino po ang Panginoon na tinutukoy po dito na nagpakita kay Moses? Dito po sa ating pong mga talata na binasa po natin. Sino po? Hindi. Ang sabi po dito sa verse 2, mga kapatid, and the angel of the Lord appeared unto him. So, sino po ang tinutukoy po dito ng Panginoon na napakita kay Moses? Panginoong Isos po, mga kapatid. Liwanagin po natin kasi parang ako din po, nung binasa ko po ito, sabi ko nga, bakit ganito? Si Moses, ang Panginoon,
400 ano pa, diba? Years bago dumating ang Panginoon, din si Moses ay nauna sa Panginoon. Bakit? Ang Panginoon pa po dito, Panginoon Jesus pa po dito ang nagsabi. Mga kapatid, noong unang panahon, tinuturo ko dito sa atin po, ng ating pong mga pastor, kapag ang nakita po natin ng words na the angel of the Lord, ang tinutukoy ko dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, magpakita po ang ating pong Panginoong Jesucristo dito sa Mount Horeb kay Moses. At tinatawag din na Mount Sinai. No? Makikita po natin yan sa verse 1 hanggang verse 9 ang ating pong teksto ngayong umaga. At sa verse 10, dito po sa Exodus chapter 3 verse 10, ay atin din po dito makikita mga kapatid, ang Diyos po ay nagbigay ng instruction kay Moses. Sabi po doon, "Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt." Mga kapatid, ang instruction ng Diyos kay Moses ay makikita po natin na puntahan niya si Pharaoh at sabihin kay Pharaoh, ang sabi ng Diyos, palabasin niyo na ang aking bansang Israel sa iyong bansang Egypt. No? Ito po ang instruction ng ating pong Panginoon kay Moses sa verse 10. Then, in verse 11, atin din po makikita na si Moses po ay nagtanong sa Diyos. No? Ito po yung marami sa atin. Marami po tayo laging katanungan. Kapag para wala ba tayong diwala sa Panginoon? Kagaya po ni Moses, ang sabi niya po dito sa verse 11. And Moses said unto God, "Who am I? Sino ako, Panginoon? No? I should go to Pharaoh, but I should bring forth the children of Israel out of Egypt." Sino ba ako na utusan mo, Panginoon? Sino ba ako? Ano ba kakayanan ko na utusan mo para palabasin? No? Yung kanyang bansa doon sa bansang Egypt. Atin po nalalaman, no, na ang Panginoon ay nagpili ng mga tao na kanyang pong inuutusan. At isa po dito po ay si Moses. No? At sa verse 12, atin din po dito makikita ang response ng ating pong Panginoon doon sa unang tanong ni Moses. Ang sabi niya ng ating pong Panginoon, "And he said, certainly, I will wait." And he said, "Certainly, I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee when thou hast brought forth the people out of Egypt." So, ibig sa mga kapatid, ang Panginoon kapag siya po'y nagbigay ng instruction, at kapag tayo po ay mayroon po mga katanungan, immediately, ang ating pong Panginoon ay mayroon din po siya agad na sagutan. No? So, liwanagin po natin mamaya kung tayo po ay tinatalakay po natin ang event na ito sa chapter 3 ng Exodus. At sa verse 13, atin po dito makikita, mga kapatid, ang pangalawang question na naman ulit ni Moses doon sa ating pong Panginoon. Ang sabi ni Moses doon sa ating pong Panginoon, sinabi ni Moses sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ng Israel, at sasabihin ko sa kanila, "Sino ba ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang?" At sasabihin nila sa akin, "Ano ang kanyang pangalan?" Ano ang sasabihin ko sa kanila? No? Okay, again, ang Panginoon po ay na-response po sa 14 at saka 15. The last verse ng ating pong text ko ngayong umaga. Ang sabi ko ng Panginoon, "And God said unto Moses, I am thou, say unto the children of Israel, I am, hath sent me unto you." At sabi ko sa 15, "And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations." So, nakita po natin ang senaryo po na una-una, nagpakita po ang Panginoon sa kay Moses. Then pangalawa ay kita po natin na nagbigay ng instruction ang Panginoon. At doon sa instruction ng ating pong Panginoon ay kasama din po ang kanyang pong mga sinasabi na mga kung ano ang gagawin kay Moses. Dito po sa atin pong binasa ngayong umaga ng mga talata, ay mayroon po tayo dito makikita ng mga aral na pwede po natin i-apply sa ating pong buhay ng mga Kristyano sa panahon po natin. So, ano po yung mga following lesson na makikita po natin dito sa passage sa ating pong binasa ngayong umaga, mga kapatid? Una, dito po sa Exodus chapter 3 verse 1 and 9, the nature of Moses' mission. Ang nature
ng misyon ni Moses. Ano ba ang nature? Ang misyon ni Moses po dito ay makonsider po natin na isang misyon na napakahirap na misyon sa kanya pong buhay. No? Ang puntahan si Pero at sabihin sa kanya na palabasin ang bansang Israel sa bayan ng Egypt ay hindi po madaling gawain para po kay Moses. Alright? First of all, kunin po natin ang karakteristik ni Pero. Sino ba si Pero? No? Si Pero po ay king of Egypt. No? Siya po yung hari. Si Moses po ay alaga lang ng mga tupa ni Jethro. No? On that time. So, sino ba si Moses? Kaya nga doon po sa verse 11 kanina, sabi niya agad, bakit ako Panginoon? No? So, ano ba karakteristik ni Pero? Ano ang authority ni Moses na pagsabihan si Pero na palabasin ang kanyang bansa doon ang bansa ng Diyos doon na Israel doon sa Egypt? Ano ba ang kanyang authority? Di ba wala? At si Pero po ay very powerful. Noong paipuin siyang tao na kapag hindi kanya nagustuhan, hindi kanya nagustuhan ang mukha mo doon, immediately po kanyang tagpasin o patayin. Si Pero po ay isang tao na ang nakapaligid mo doon ay mga taong pwedeng patayin sa isang sinyas lang ay patayin ang malapit sa kanya dahil marami po siyang sundalo. Very powerful. Napakayaman ni Pero. Maraming sundalo na nakapaligid sa kanya at higit sa lahat, nakikita ko dito ni Moses na isang karakteristik po ni Pero po ay isang taong mabagsik. No? Nakakatakot, magad. Kung sa amin pong mga sundalo ay magad. So, itong mga bagay na ito na nakita, yung karakteristik ni Pero, na nakita ni Moses, doon kay Pero, ito po yung nag-paralyze. No? Nung nag-paralyze doon, nabigyan ng takot kay Moses kung paano po siya pumasok doon, mag-penetrate kay Pero para sabihin na palabasin ang bansang Egypt doon, ang bansang Israel sa bansang Egypt. Okay? Ang maglit ng isang ng milyong tao, ang maglit ng milyong tao palabas doon sa Egypt, no? Ay hindi po madali sa isang tao na ordinaryo na kagaya po ni Moses. Why? Because nandyan po yung matinding pagpapano po yan. Sa amin po, sa opisina mo, unti lang po kami, pero mahirap mag-lead ng tao, individual na tao, iyan mo yun. Salang-alang mo ang bawat individual na ugat ng tao. Kung ikaw ang nag-lead. Alright? Marami pong teacher po dito sa atin. Ngunit, na-experience mo kung paano magdala ng maraming tao. Maraming bata, dahil ang kanya-kanya po sa atin ay may individual na characteristics. At kailangan ililid po natin sila sa bawat karakter. How much more dito kay Moses? Milyon ang tao na kanyang ilalabas doon sa Egypt. Nangailangan po ito ng matinding pagpapalo. Kailangan po dito ni Moses ang provision, maraming provision para masustain ang kanilang, para sila masurvive doon sa kanilang journey palabas doon sa Egypt at papunta doon sa promised land na pinangako ng Diyos. No? So, hindi po basta-basta. At yung mga bagay na yan, yun ang nagpaparalyze kay Moses noon. No? Siguro kung nakikita-kita po natin, masakit sa ulo siguro, no? Pero milyon, paano po ba kainin? Paano, ano po sasakayan? Hindi lang po yung sinasabi ng milyon na mga makikisig ng mga sundalo. No? Nandun po yung mga bata, mga matatanda. O, diba? Nandun ang may mga sakit. Dahil from Egypt, talagang pinagsecute sila ng gusto doon. Kaya nga, bakit tinawag ng Panginoon ang ating si Moses? Sapagkat narinig ng Panginoon ang sobrang iyak, ang sobrang pahirap ng bansang Egypt doon sa kanyang bayan na Israel. Okay? So, kagaya po ni Moses, tayo po rin ay mayroon pong misyon dito po sa lupa. Tayo po ng mga Kristiyano ay may individual na misyon na binigay ng Diyos. Amen? May kanya-kanya po tayong misyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Yun lang yung biyanan mo na hindi mananampalataya at siguro parang bigat ng misyon mo doon kung paano mo sila ng salita ng Diyos. Amen? Kung mayroon kang asawa na hindi mananampalataya, then iniisip mo araw-araw kung paano mo ma-share ang salita ng Diyos ay isang matinding misyon po yan para sa atin.
Yung ating pong mga anak na hindi po ng palataya, mission po yan ng Diyos. At tayo po ng mga Kristyano, tayo po nakakilala sa Kanya, ay bahagian po natin ang ating pong mga sa buhay na hindi nakakilala sa Kanya. Na matinding mission, kaya nangyat po tayo dito, mayroon pong mission. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po tayo nandito sa lupa para magsaya, magtrabaho, kumain, magpakabusog at matulog. Hindi po ganoon ang plano po ng Diyos sa atin. Kundi nandito po tayo sa lupa, mga kapatid, una para maging kabahagi ni Kristo sa kanyang mga plano at sa kanyang mga sufferings. Ang sabi po doon sa Ephesians chapter 1 verse 11, buksan po natin, tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Ayon sa pasya ng kanyang kalooban. So lahat po ng mga bagay po mga kapatid ay dapat atin po laging isipin na kabahagi po tayo dito. Maging sa suffering ng ating pong Panginoon ay kabahagi po tayo. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 16, verse 24, na magtatayo ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kung ang sino mang taong ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. So, as I said kanina, sabi ko nga, nandito po tayo sa lupa para tuparin ang mga plano ng Diyos o magiging kabahagi po tayo sa plano ng Diyos. At pangalawa ay maging kabahagi po tayo sa mga sufferings ng ating pong Panginoon. Ang Kristiyano po ay hindi po madali. Iwan ko lang sa mga tao na hindi talaga totally na born again. Ang Kristiyano po ay tinitik lightly lang po nila. Pero sa mga taong talagang nakakilala sa Diyos at sumunod sa ating pong Panginoon, talagang napakahirap talaga ng buhay Kristiyano. No? Na-experience yan po natin. Tandaan po natin, nandito po tayo sa lupa para i-please ang Diyos sa lahat po natin gagawin. I-please po natin ang Diyos sa ating pong gagawin. To please God means in 1 Corinthians chapter 10 verse 21, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Yun po ang ibig sabihin po ng ma-please po natin. Sa lahat po natin gagawin. No? Sa lahat po natin mga binabala, ay sa alang-alang po natin lagi na ma-please kaya nito ang Panginoon. Di ba? So, to please God, ay dapat mabigyan po siya natin ng glory. No? Tayo po ba ay aware sa mga ginagawa po natin dito po sa lupa? Yun niya ang tanong. No? Nag-glorify ba ang Diyos sa ating mga ginagawa? Yun po ang tanong ng umaga sa atin. No? Personal na tanong po yan. At titingnan po natin, salaminin po natin ang ating mga sarili ng umaga. Nag-glorify kaya ang Diyos sa buhay ko? Nag-glorify kaya ang Diyos sa aking ginagawa? Ano kaya? Baka hindi. No? So, tanungin po natin ang ating mga sarili. Okay. So, kanina, ang sinabi ko po doon, nakita po natin una-una yung bigat ng misyon ni Moses doon kay Pharaoh. At nireflex po natin sa ating pong buhay na bawat isa po sa atin ay mayroon din pong mission po dito sa ating pong buhay dito sa lupa. At ang pangalawa, during the mission of Moses, the Lord manifested His presence to Moses. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kanyang instruction, we can rest assured that His presence is always with us. No? Kapag ang Diyos po ay nagbigay ng kanyang instruction sa kanyang pong mga pinili, sa kanyang pong mga gustong bigyan, ay kasabay po doon. Yun yung sinabi ko kanina sa ating pong title pala. No? I-release assured po natin mga kapatid na ang presensya po ng Diyos ay nagkanin po yun sa atin. Ang Diyos po ay hindi po siya nawawala o nang iiwan sa kanyang pong mga anak. Minsan ay hindi po nang iiwan ng Diyos. No? Lalong-lalo sa mga difficulties ng buhay ng atin. Ang Diyos po ay hindi po nang iiwan. No? Sinabi po doon sa Exodus chapter 3 verse 12, ang sabi po ng Panginoon at kanyang sinabi, at sinabi ko nga na atin pong mapatunayan dahil ang sabi po dito ng Panginoon kay Moses, tunay na ako'y sa iyo.
No? Dito po, sinabi po yan. So, makarest-assured po tayo na ang Diyos mo ay nandiyan po sa atin. At doon sa Exodus chapter 4 verse 12, ang sabi po doon, ngayon ay yumangon ka at ako'y sa iyong bibig. No? So, muli, atin po makikita po dito na ang isang karakteristik ng ating pong Panginoon ay lagi po yan siya sa atin. No? So, anong karakteristik ng Panginoon po yan, mga kapatid? Ang kanyang pagiging omnipresence ay nandiyan po lagi sa atin. Okay? So, atin po yan madadama po sa ating pong buhay. Yung sinabi ko natin kanina, na hindi po natin nakikita yung Diyos, ngunit ang presensya niya po ay atin po nadadama sa araw-araw po natin ang buhay. Dahil kung hindi po tayo ingatan ng Diyos, ay siguro po ay 6 feet below the ground po tayo ngayon. No? By the omnipresence of God, it means that God is present at the same moment throughout His creation. No? At makikita po natin doon yan sa Psalm chapter 137, 139, 7 to 10. No? Ang sabi po doon sa Psalm chapter 139, 7 to 10, ang sabi po doon, saan ako paroon na mula sa iyong espiritu, o saan ako tatakbo at tatakas na mula sa iyong harapan. Sa verse 8, kung sumumpa ako sa langit, nandyan ka. At kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sion, narito ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak umaga at tumaan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay. At ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. No? Napakaganda po, ito po yung mga passage na ito doon sa Psalms 139, 7 to 10, ay magsasabi po sa atin na tayo po ay lagi, ma-assure po natin na ang presensya ng Diyos sa kanyang pong mga pinili ay nandyan po lagi. Nandyan po lagi ang kanyang pong presensya po sa atin. No? So, pangalawa po yun, na puntos po natin po makikita. No? Na ang Panginoon ay nagmamanifest doon kay Moses at maging sa atin din po ay ang Diyos din po ay nagmamanifest din po sa atin. Pangatlo, Moses learned that God was fully aware of His people. No? Saan aware ang Diyos sa kanyang creation? Hanggang sasabi po kanina dito sa Exodus chapter 3:7, sabi po dito, and the Lord said, I have shown these the afflictions of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrow. Saan aware ang atin pong Panginoon? Sa atin pong mga sufferings. Aware po ang Diyos po doon. Sa atin pong mga iyak. Aware din po ang Panginoon. Sa ating mga sorrows, mga kapatid, mas lalong aware ang ating pong Panginoon. No? Kaya kapag may trials po sa buhay po natin, at tayo po ay mananalangin sa Kanya, then minsan hindi natin nadama ang Kanyang kasagutan, huwag tayong magdamdam sa Panginoon, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin, hindi tayo narinig ng Diyos. Kapatid, ang totoo, hindi pa po natin sinasabi yung ating pong pangangailangan. Ang sabi niya doon sa Isaiah chapter 65:24, hindi pa natin sinasabi ang ating mga pangangailangan ay dinidinig na ang ating pangangailangan. Imagine that, no? So, ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay matutuwa at tayo po ay nagkakaroon ng comfort kung ano ang Diyos ang ating po pinaglilingkuran, no? Ang sabi mo doon sa Isaiah chapter 65:24, and it shall come to pass that because I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. No? Doon sa 1 Peter chapter 3 verse 12, ang sabi mo doon, for the eyes of the Lord are over the righteous, and the ears open unto their prayers. Doon sa Isaiah chapter 59 verse 1, ang sabi po ng Panginoon, ang Diyos po natin ay hindi maiksi ang kamay, dati makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na di tayo maririnig sa atin pong mga dinadaing, sa atin pong mga Christ po natin. Okay? So, alalahanin po natin, mga kapatid,
Ang Diyos po ay nagbigay ng isang sagot mula doon sa tatlong kasagutan. Lagi po yan. Intindihin po natin lagi po yan. Mga kapatid, huwag tayo magsasabi na, ay, dininig ng Diyos ang ating panalangin. Mga kapatid, dininig po ng Diyos ang ating pong panalangin. Kaso lang, dito po, magkukumpulot po tayo sa tatlong kasagutan. Either yes ang kanyang sagot, no, or wait, mga kapatid. Maging si Apostol Paul, mga kapatid, ay sinagot ang kanyang pong dalangin sa Panginoon. Nung si Paul ay manalangin doon sa Diyos na Panginoon, sabi niya, sana bigyan mo ng kagalingan ng ating pong nararamdaman. Dahil si Paul noon, makita po natin yan sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, na naghingi po doon si Paul sa ating pong Panginoon ng kagalingan sa kanya pong karamdaman. Sinagot po ng Panginoon po yun. Ang hiling ni Paul na magkaroon po siya ng kagalingan sa kanya pong karamdaman. Ngunit ang sagot po ng Panginoon po doon ay no. Kaya nga sinasabi ko sa either yes or no or wait, ang sasabihin po ng Panginoon sa kasagutan ng ating pong mga prayers. Ngunit kapag no ang sinasabi po ng Panginoon, hindi po ibig sabihin na pinabayaan na po tayo ng Diyos. Dito po sa kay Paul, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 and 10, makikita po natin na ang Diyos po ang sagot sa prayer ni Paul na said dalhin, ang sagot po ng Diyos doon ay no. Ngunit, mga kapatid, hindi man gumaling si Paul doon sa kanyang pong karamdaman, no? Ang sagot po ng Diyos doon ay no. Ngunit, mga kapatid, preserve naman ng Panginoon ang kanyang pong katawan. Si Paul po sa katunayan po, ay hindi po siya namatay sa kanyang pong sakit. Ngunit siya po ay namatay doon sa bitay. Okay? So, huwag tayong magdamdam. No? Ako po, napakarami ko pong tinatanong. No? Marami po akong katanungan sa Diyos. Marami po akong hinihiling sa Diyos. No? Ngunit, marami pong walang nasagot. Pero alam ko na nadinig ng Panginoon ang aking pong dalangin. At baka po, ang sabi po niya ay no, dahil sa motive ko na hindi po tama sa kanyang paningin, no? Ang reason po yan, ang motive po natin eh. Diba? Bili niya, bibili ako ng sasakyan, Panginoon. Sana makabili ako ng Innova. Ayun pala, pag nakaroon na siya ng Innova, gamitin niya lang pala doon sa pasika, no? O kaya gamitin niya doon sa pang-chicks. So, wrong motives, hindi po yan sasabihin po ng Panginoon. O kaya sasabihin po ng Panginoon, antay ka lang, dahil sa 2020 pa kita bibigyan ng Innova. Amen? Hindi pa sinagot ng Diyos ang ating pong kahilingan ngayon. Baka sa 2012, mga kapatid, Brother Charles, magkaroon ka na ng mansion dito sa Pagig. So, sa prayers po natin, huwag tayong magdiman sa Diyos. No? Huwag tayong magdiman sa Diyos. Ano ang tama? We must wait for God's will and God's times. No? Antayin po natin ang kanyang kaluban at ang oras na kanyang pong bibigay sa atin. Kaya patuloy po tayo manalangin, mga kapatid. Patuloy lang po tayo manalangin. No? Huwag lang tayo manalangin at umama po tayo sa loob ng tayo sa loob. Okay? Pagka-pray po tayo, dapat natin ang laban ng ating pong dalangin ay dapat, God, be merciful to me, a sinner. No, hindi po yung demanding ka sa Panginoon. Panginoon, gusto kong magkaroon ng Innova. Bakit si brother Ben, ay meron po siyang adventure. Ako wala. Diba? Eh, demanding po yung ating pong request sa Panginoon. Hindi po tayo nag-aas ng request po natin o ng kanyang pong will, kundi talagang dinidemand po natin sa kanya. O, sabi nga doon kanina ni Moses doon sa verse 11 sino ako no? Sino tayo na mag-demand sa Panginoon ng ating pong mga pangailangan? We are the Creator. At tayo po ay nagsusumamo lang doon. We are the creation. Tayo po ay nagsusumamo lang doon sa Creator. Okay? So, ang pang-apat po natin po makikita po dito, Moses learned that he is God representative to the nations of Israel. No? Dito sa verse 10, ang sabi po dito,
sa chapter 3, verse 10, Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. So makikita po natin na si Moses po ay isa po siyang representative ng ating pong Panginoon doon sa bansang Israel. At ngayon, kung ating pong ihambing po sa ating pong buhay mga kapatid, tayo rin po mga Kristiyano, ay representante din po tayo ng Diyos dito po sa sanlibutan. Tayo po ang representante, kaya nga tayo ilaw tayo asin tayo Sabi natin lagi, di ba, tayo ang ilaw. Ngayon, saan ang ilaw natin? Buti pang miral ko, lagi na niningil ng ilaw. Yung ilaw natin ay hindi po nakikita. No? So, being a representative of God, we see to it that ating pong ginagampanan ng kahusayan. No? Hindi lang yung pag-ano lang natin na compliance, yung pagganap po natin sa kalooban ng Diyos, no? Bilang representative po, ay dapat yung ating pong pagganap ay mayroon pong kahusayan. Hindi po yung complementar, no? Kung ano yung pinagawa sa atin ng Diyos, dapat po ginagawa po natin ng kahusayan. Bakit, mga kapatid? Dahil kung pagpag tayo ng mga representative, ay magbibigay din po ito ng negatibo na epekto sa mga tao na nakapaligid po sa atin. Like for example, saan ba tayo representative ng Diyos? Di ba? Una-una, Hebrews 10:25, representative po tayo lagi dito na dapat po ay lagi po tayo nakikita bilang mga representative ng Diyos, lagi po tayo nakikita na nandito po tayo sa gawain ng Diyos. Ano sabi po doon? Huwag natin pabayaan ang ating pong pananambahan sa Kanya. Dahil tayo po ay representative ng Diyos. Di ba? Kaya minsan, napakano ko tingnan, naroon ko siyang bisita, pero siya wala. Nandito ka na bisita, pero siya ay wala. No? Saan po tayo representative ng Diyos, mga kapatid? Ay representative po tayo ng Panginoon sa lahat po natin po mga ginagawa. Ang priorities po natin, our priorities in life, representative din po tayo doon. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Na dapat bilang representative ng Diyos, ay tayo po ay nakikitaan ng tamang mga priorities sa ating pong buhay. Ano bang prioridad po natin sa ating pong buhay? Salamin po natin. Ang prioridad po natin ang gawain ng Panginoon. Dahil sabi po doon sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God. So ang lahat ng mga representative ng Diyos, dapat po ay inuuna po ang gawain ng Diyos sa lahat po ng bagay natin po Panginoon. Hindi po yung last na lang lagi ang Panginoon, last na lang lagi ang Panginoon. Saan pa? Sa ating pong faithfulness, sa ating pong paglilingkod. Bilang representative ng Diyos, dapat nakikitaan po tayo ng tamang pong paglilingkod sa ating pong buhay. Sapagkat kung nakikitaan po tayo ng hindi maganda paglilingkod, yung nakapaligid po sa atin, lalo-lalo ng mga ansig, yun po ay epektibo po yan. Ang doon sa kanilang isip ay negative. Bakit sasabihin nila? Hindi nga nagsisimba yan doon. Sana ko lang nakikita Diba? So kung tayo po ay representative ng Diyos, dapat ginagawa ko natin na mayroong kahusayan. No? Tinitiyak ko natin ang ating pagganap sa mga inutos ng natuto sa atin bilang representative ay ginaganap ko natin ng mayroon pong kahusayan. No? Dahil alam po natin kapag ginaganap po natin ang buong kahusayan, yung mga inutos ng Diyos, diyan po siya nalulugod sa atin. No? At last, ito po doon sa panglimang puntos na gusto ko ibigay sa inyo ngayong umaga. Moses learned about the characteristics of God. No? Just the same doon sa sinabi ni Brother Charles kanina, mga kapatid, ako po ay nakikinig ako doon sa subject niya tungkol sa church sa perpetuity. Napaka-importante po yan, mga kapatid. Dito rin po, napaka-importante rin na malalaman po natin, mga kapatid, kung ano ang Diyos natin. Ano ang karakteristik ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Sa simbahan po, kailangan din po na malaman po natin ang totoong simbahan na atin pong pinag-aamiban. Hindi po sa sinasabi na, dating daan yan, maganda yan, dahil nandiyan si Brother Pili. Mga kapatid, suriin po natin ang mabuti. No?
Kahit hindi magandang lalaki ang nagsasalita po dito, kung tama po ang kanyang sinasabi, mga kapatid, saan po ba tayo? Kahit pag hindi magandang lalaki, doon pa rin tayo. No? Hindi po yung sinasabi ng maraming tao ngayon, opposite ko ng maraming tao. Ay, doon ako, nandoon si Johnny Valenciano dahil magaling po siya sumayaw at magkanta. Hindi niya sinusuri ng mabuti kung ano ba ang practice, no? Yung doctrine at saka yung practice ng church na yan. So, ganun din po tayo. Dapat po, no? Dapat din po ay inaalam po natin. Kung tayo po ay naglilingkod sa isang Diyos, naglilingkod po tayo sa isang Diyos, ay inaalam po natin ang kanya pong characteristics. No? Ano ba ang characteristics ng Diyos po natin? Bakit tayo naglilingkod sa Kanya? Bakit ano ba mayroon siya? Ano ba pwede kong panghawakan na talagang masasabi po natin na siya po ay talagang Diyos? Siya po ay powerful. Siya po ay makakatulong sa akin. Dapat ganun po yung sa akin. Kagaya po ni Moses, di ba? Si Moses po, sabi niya, who am I? Ako na po dito na nakita po natin, nagtanong siya eh. Alam na kung bakit? Doubt po siya sa kanya pong sarili na magagampanan ang sinasabi ng Diyos. Bakit? Hindi niya pa nakikita kung ano ang attribute na nandoon sa Diyos na nag-utos po sa kanya. Bakit nagsunod si Moses doon sa Panginoon? Bakit nagpunta sa kay Pero? Sapagkat nakikita po natin sa mga succeeding verse po doon, sa chapter 3, makikita po natin na ang Panginoon po doon ay gumawa ng miracles. No? Kaya doon sa kanya pong ginawa ng mga kababalaghan, ay doon naniniwala si Moses na ang Panginoon na nag-uutos sa kanya ay makapangyarihan na Diyos. No? So, tayo po ay dapat nag-aaral po tayo kung ano talaga yung Diyos na pinaglilimuran po natin. Dahil tanungin po tayo ng ating po mga anak pag-araw, wala lang tayong isasagot. Dahil ano ba ang Diyos? Bakit sa tinatawag ng Diyos? O, di ba? Bakit tinatawag ang Diyos na Diyos? Sapagkat siya po ay omnipotent. Omnipotent God. Anong ibig sabihin? Omnipotent means He possesses all powers. He is powerful. Dito pala nga eh, kapitbahay ko nga dyan eh, bodyguard lang ni Tina eh. Akala mo, siya na yung sikat dito sa buong signal eh. Kahapon, panay na naman kalabit ng kanyang 45. Sabi ko nga, nag-aaral ako ng aking mensahe eh, nandun din ang demonyo, kinakaklabit din mo. Napaka, di ba? Namats mo, tayo po na mga Kristiyano mga kapatid, tayo po na pinili. Ha? Di man po tayo po ay isang tao lang na ordinaryo po dito. Ngunit alam po natin na ang Diyos po natin ay very powerful. Okay? Bakit tinawag natin ang ating Diyos at pwede po tayo magtiwala sa Kanya sapagkat ang ating pong Diyos ay immutable. Oh? Ano ibig sabihin ng immutable? Hindi po siya nagbabago, unchangeable. Na kung ano ang plano niya sa atin, ibig sabihin ng immutable, kung ano ang plano niya sa atin mula doon sa Kanya pong mula sa beginning at hanggang doon sa ending, ay hindi po nagbabago ang Kanyang plano sa atin. Oh? Kung sinasabi niya, nasa year 2012, ay makabili po tayo ng inupa, huwag isa sa atin na makabili po tayo ng inupa, ay paghawakan po natin yan mga kapatid sapagkat ang promisa ng Diyos at ang kanyang mga sinasabi at ang Diyos po natin ay hindi po magbabago na. Pwede po natin panghawakan sapagkat ang Diyos po natin ay hindi po sinungaling. Okay? So, bakit pwede po tayo magtiwala sa Diyos? No, sapagkat masasabi po natin na ang ating pong Diyos ay Diyos na omniscient, mga kapatid. Meaning, He has all knowledge, nothing is hidden from the Lord. Kaya na ngayong umaga, mga kapatid, alam ng Diyos kung sino ikaw na natutulog sa aking preaching. Alam ng Diyos kung sino po sa ating kalagitaan ngayon ang patulog-tulog sa aking preaching. Wala po natatago sa Kanya. Meron lang po yun, no? So mga kapatid, napakahalaga na malalaman po natin ang kahalagahan ng karakteristik o attribute ng Panginoon natin kung pinaglilingkuran. Sapagkat, bakit, mga kapatid? Mula doon sa kanyang pong attribute, mga kapatid, sa kanyang characteristics na nakikita po natin, doon po tayo makakuha ng comfort, no? Doon po tayo makakuha ng comfort at magtiwala po tayo sa Kanya.
sa lahat ng mga pinapagawa niya po sa atin. Okay? So, ano ang conclusion po natin mga kapatid? With God callings, number 1, conclusion po natin, with God's calling to us, came His enabling and sufficiency to do it. Anong ibig sabihin? Meaning, kapag ang Diyos ay tumawag sa atin para sa isang trabaho o isang misyon, kasabay po dito sa kanyang pagtawag ay kanyang ibinigay ang kakayanan. At ang kakayanan na yan ay supisente para sa atin lahat upang gawin ng mayroon pong katagumpayan ang lahat ng bagay na inuutos niya po sa atin. No? Kaya nga, huwag tayo sabi na mahina tayo. Huwag tayo magsabi na, ay hindi ako makapag-preach, Brad, kasi ganito. No? Karamihan ko sa kalalakihan ko natin ay ganyan lagi. Brad, ito ang susunod na linggo, Brad. Sasabihin ka agad kay Pastor, Pastor, mahina ako, hindi ko kanya. Talagang hindi ko yan din niya. Mga kapatid, nagkamali po tayo. Sapagkat kapag tayo po ay tinawag ng Diyos, mga kapatid, ang ibig sabihin, sufisyente. Kasabay ng pagtawag niya ay sufisyenteng kakayanan ang ibibigay niya po sa atin na provision. No? Pangalawa, knowledge of God's characters will give us comfort and assurance as we follow His leading. No? Kailangan po, importante, kagaya po ni Moses, nung nalaman niya ang Panginoon, na nagpunta sa kanya ay talagang powerful na Diyos, anong ginawa niya? Pumunta sa kay Pharaoh, sapagkat alam niya na ang Diyos na nagpunta sa kanya ay very powerful. So, importante na malaman po natin ang attribute ng Diyos, sapagkat doon sa kanya po mga attribute na yan, doon po tayo magkaroon ng comfort at assurance sa kanya po mga pinapagawa po sa atin. Pangatlo, we should be more concerned with what God says than with what people might say. Anong ibig sabihin mga kapatid? Minsan po ay madalas, mas lalo pa po tayo na naniniwala sa mga kasabihan ng tao kaysa doon sa sinasabi ng Diyos. Mali po yun mga kapatid. Dapat po ay lagi po tayo mag-trust sa sinasabi po ng Panginoon rather sa mga sinasabi po ng lupa. Kaya nga yung misis po natin, kapag nagbulong-bulong sa atin na hindi po tama sa sinasabi ng Diyos, huwag po natin pakinggan. Oo nga. Marami po yung mga tao ngayon, di ba? Ang pangalan nila ay si Andres, no? Andres Bisaya. Ano yung sinasabi ng misis, yun po ginagawa. Balik po yun mga kapatid, no? Kung ano sinasabi ng Diyos, yun po yung sundin po natin. Kung may nasasaktan, hayaan po natin sila nasasaktan. Yan ang gusto ng Diyos eh. Di ba? Minsan, huwag natin, huwag natin puntahan kasi, yan eh, ganito yan. At sa kapatid yan, magagalit sa atin yan. Boss pa naman natin yan, pagpapatasikin po tayo dito. Nakapatid mali po tayo dito. Kung sinabi ng Diyos na bakinan po natin ang boss po natin, gawin po natin in the nice way. Huwag yung para-para. No? Kasi ako po, na-experience lang po pa ito eh. Yung mga pare po dyan sa amin, mga kapatid, dami pong pare po dyan, mga kernel at saka video. Pinakababa po yan. Pero pag ako po nagsalita doon sa kanila, mga kapatid, sila po ay nakikinig po sa amin. Why? Sapagkat sinasabi ko po yung tama sa kanila. Tama nang sinabi ni si Maa! Kayo dapat makinig kayo kay si Maa! Kasi sila, hindi po sila pinapakinggan dahil bakit? Mali po kanila ang ginagawa. Kung tama po yung ating ginagawa, ayaw po sa sinasabi ng Diyos, gawin po natin. No? Huwag po tayo matakot sa mga tao. Alam niyo mga kapatid, minsan nakukompromise po tayo dito sa mga boss po natin. No? Minsan sinasabi po na ganito, happy-happy tayo. Happy-happy tayo. Tayo lang naman eh. Tapos tayo naman Kristiano. Ay, kasama kaya ako doon. Hindi. Kasi baka mamaya magalit ang boss ko. Huwag po tayo magalit. Huwag po tayo doon. Sasabihin po natin ang tama. Boss, hindi po ako pwede dahil against niya sa akin pong paniniwala. Ako lagi ko yung sinasabi. No? Sa sarili ko lagi ko yung sinasabi. Dapat sundin natin kung ano ang sinasabi ng Diyos kaysa sinasabi ng mga tao. Pangapat, God can do whatever He pleases in order to make Himself known to our unbelieving works. Isang ehemplo po dito mga kapatid, yung nangyari po ngayon sa Japan. No? Ang nangyari po ngayon sa Japan mga kapatid, sasabi niyo ba doon na wala po ang Diyos doon? Bakit pinabayaan sila ng Diyos? Ha? Hindi po, mga kapatid.
Ang lahat na bagay, lagi po natin isipin mga kapatid, ang lahat na ginagawa ng Diyos ay lagi po yun, napiplease po siya sa mga bagay niya. Bakit bakit nangyari po yan sa Japan? Alam niyo yung Japan mo po mga kapatid, anong ginagawa na dito sa kabailan po natin? Diba? Pupunta doon, inaasawa po nila for the sake of magkaroon po sila ng atwag sa buhay. Kaya nga yung mga matatanda na po, pupunta po dito para mag-asawa ng mamamatang Pinay. No? So ano nangyayari? Tayo naman ng mga Pilipino, kahit na hindi po natin mahal, dahil lagi po siya may lapad sa kanyang angkubot sa kasaktan. Sige tayo doon sa kanya, kasi nandun po yung anak buhay. Since na mali po yan sa harapan ng Diyos. No? Tingnan niyo po yung mga Japanese, di ba? Kahit bakla, inasawa po nila. Karamihan po ngayon. Doon sa, nakita nyo yung nag-ano sa atin, nag-abroad papunta doon sa Japan. Ano ang mga kasalian doon? Bitiyak, di ba? Bitiyak. Ano ginagawa nila doon? In-entertain po nila yung Japan. So ano ang nangyari? Mga kapatid, hindi po natin masasabi na nangyayari po yan, kaya wala po yan ng Diyos. Ginawa po yan ng Diyos sapagkat doon po siya nalulunod. Kung mayroon po tayo mabigat na karamdaman mga kapatid, huwag po tayo magkaramdam sapagkat binigay po yan ng Diyos sa atin dahil alam po natin na ang Diyos po yan ay nalulunod po sa atin. Okay? The last point natin pong titingnan po ngayong umaga. Masabi po dito, our weaknesses are no excuse for disobeying God's clear commands. Tandaan po natin, mga kapatid, sa mga nagtiwala sa Diyos, ang lahat ng bagay na bibigat, kapag may Diyos tayo sa ating pong buhay, mga kapatid, ang lahat ng bibigat ng mga bagay na ating pong encounter, ito po ay gumagaan. Amen. Saan po natin makikita? In Jeremiah chapter 32, verse 27, masabi po doon, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Sabi po ng Panginoon po dito, mga kapatid. Ibig sabihin, wala pong mabigat sa Diyos, ang lahat po'y magaan. Kung tayo po ay dumadanas na matinding persecution, mga kapatid, walang mabigat. Yun po, kung may Diyos po sa atin, kung puso, kung sa atin, kung tayo po ay naglilingkod ng tama, kung tayo po ay naglilingkod sa atin pong Panginoon, wala pong mabibigat, mga kapatid, sapagkat ay papadaanin po ng ating Panginoon. Sabi po doon sa Jeremiah chapter 32, verse 27, behold, I am the Lord, the God of all flesh, is there anything too hard for me? Sabi niya, may imposible pa sa Diyos? Kapatid, may imposible pa sa Diyos? Di ba wala? Ang sabi niya doon sa Luke chapter 1, verse 37, for with God nothing shall be impossible. Kaya, dapat magtiwala po tayo, no? Kaya anong sabi ng Diyos kay Moses? No? At sa atin pong lahat ngayong umaga, sabi niya doon sa Exodus chapter 4 verse 12. Bigsan po natin, Exodus chapter 4 verse 12. Sabi niya, therefore go and I will be with thee, thy mouth, and teach thee what thou shalt see. Ito po ay instruction po ng ating pong Panginoon kay Moses. Doon sa chapter 12 pala, 12. Exodus 3:12. Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt see. So ibig sabihin mga kapatid, huwag tayong matakot, no? Huwag tayong matakot. Huwag tayong manghina, sapagkat alam po natin na ang Diyos ko ay nasa sa atin. No? Ang pamagat ng ating puminsay ngayong umaga mga kapatid, God's call and enabling. Meaning, ang Diyos ang siyang nagtawag sa atin na kanyang mga anak. Kasabay ng pagtawag ng Diyos sa atin, tayo po ay binigyan niya rin ng kakayanan na ma-accomplish at maging victorious po tayo sa lahat ng mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. So sana po ang ating puminsay ng umaga ay nabigay po sa atin ng dagdag na kalaman kung paano po natin hanapin yung mga affliction natin sa ating buhay. Tayo po natin kayo. Tayo po rin manalangin sa pagkatapos natin buhay. Let us pray. Ama ng Diyos na nakita sa lahat, salamat po Lord sa umagang ito. Salamat po Lord sa iyong pong katuruan. Salamat po sa karakter ni Moses na iyong binigay po Panginoon upang
amin pong salaminin ang aming pong buhay sa buhay ni Moses. Alam po namin, Lord, na ang lahat na bagay po, Panginoon, ay meron po kayong mga soberanong plano. Alam po namin, Lord, na madalas tumatanggap po kami ng mga sakit po, Panginoon. Meron po kami mga karamdaman, higit sa lahat sa amin po mga kalusugan po, Panginoon. At madalas po, Panginoon, sa mga naramdaman po namin na ito, ay nanghihina po kami po, Panginoon. Ngunit, sa buhay po ni Moses, yung pong ipinakita po, Panginoon, ang yung pong leading po, Panginoon, sa kanyang buhay. Na pwede po namin panghawakan po, Panginoon, habang nandito sa kami sa lupa. Lord, sa umagang ito, ayan yung pong itaas po namin ang pasalamatan ng iyong pong kadakilaan. Iyong pong faithfulness po sa amin po, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin po, Panginoon, sapagkat sa araw-araw po, nandyan po ang iyong pong mga biyaya po, Panginoon, ang tatanggap po namin. Nandyan po ang mga kalusugan po, Panginoon. Nandyan po ang mga pag-iingat niyo po sa amin po, Panginoon. Wala po kayong ganti po dito, Panginoon, sapagkat pati niyo po ang amin po mga katayuan po, Panginoon. Ngunit po, Lord, sa mga nito, kami po lumalapit sa inyo, tumingin ng iyong pong gabay at ng iyong pong patrubay po, Panginoon. At kami po nanalangin na sana po, Panginoon. Ituro niyo po sa amin lagi po, Panginoon, kung tanong po namin gawin. Upang ma-accomplish po namin ang mga bagay na iyong pong ibinibigay po, Lord, sa amin. Alam po namin, Lord, na hindi po kayo nagkulang ng mga provision para sa amin po, Panginoon, upang maging matagumpay po kami. Sa amin lang po, Lord, turuan niyo po kami kung paano po gamitin ang tama ang mga provision na po binibigay sa amin. Dito po yung mga anak po, Panginoon, meron po mga karamdaman po, Panginoon, sa amin po kalitan. Amin po nilapit sa inyo po, Panginoon, ang mga karamdaman na ito. Ang mga kabigatan po, Panginoon, sa amin po pamilya. Sa amin po mga trabaho po, Panginoon. Sa amin po mga kapitbahay po, Panginoon, nilapit po namin sa inyo. Sa amin po, Panginoon, sa bagay ito. Gabayan niyo po kami ng pagpasa ito. Sa amin po naramdaman po, Panginoon, sa amin po mga katawan, Panginoon. Abagan niyo po kami. Sana po, Panginoon, ay magkaroon pa po kami ng kagalingan sa mga karamdaman na ito. Bigyan niyo pa kami, Panginoon, ng mahabang buhay upang kayo po yung aming mapaglingkuran po, Panginoon, at magamit niyo pa po kami sa iyong pagpumasan. Ang aming po mga kapatid, mayroon po mga karamdaman po, Panginoon, higit sa lahat sa mga ganito. Taas ko po sa inyo, ating po kapatid, sa baladami po, Panginoon. Sana po, Lord, sa bagay ito, gabayan po siya, tipuin ang kanyang pagkaroon. Ikaw po, ang Diyos namin po nakila, at magpapalong po, Panginoon, na wala po imposible sa inyo. Sa bagay ito po, Lord, nabilit po namin ang kanyang pong buhay sa inyo po. Maging ating pong tatay po, Panginoon, ang lahat po natin pong pamilya. Sana po, Panginoon, ay gabayan ito. Maging ang lahat namin po ang pagkulang dito po ngayon. Pinabilit po namin ang aming pong buhay, ang mamahal po namin sa buhay po, Panginoon. Tulungan niyo po kami na masira ng Diyos sila ng iyong salita. Maging sa amin pong pastor po, Panginoon, na pauwi mo na doon sa Panawi. Magagawa po namin ang galing po sa bansa po, Panginoon, sa amin. Gabayan niyo po sa pagkakaban. At iuwi niyo po sila dito, Panginoon, ng Pilipinas. Sa amin po, pagpatuloy po, Panginoon, sa amin pong gawain ng hapon, ingatan niyo pa po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at ang pagpumpay po ito ng aming gawain ay namin po namin sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po aming sapot. Maraming pasalamat sa pangalan ng Cristo Jesus, namin po, Panginoon. Amen. Kamayan po natin ang batis sa atin, and Lord is blessed.